Kita muna tayo, Oo, habang inaano natin. Atapang atao, di ba? Oo, atapang atao, yan. Pero Susan, maliban dyan, marami pang dapat alam mo sa bayaning pinaglaban ang ating kasarinlan laban sa mga Kastila. Maligayang Kaarawan Supremo, yan ang kwentong inalam ni Bam Alegre. Tatak ng matapang at matalinong Pilipino. Mukha ng revolusyon. Kamtin nyo ang sarili nyong kalayan! Ama ng Katipunan. Ngayong ika-106 na kaarawan niya, ating mas kilalanin ang bayaning si Andres Bonifacio. Nagtanong-tanong kami para busisiin kung kilala nga ba si Andres. Kapag sinabing Andres Bonifacio, ano ang una mong naiisip na hitsura at kasuotan niya? Ano yan yung may ganun? Yung ano, pula, yung ano niya, tapos naka-long sleeve white. Pilipinong dating. Wala akong alam Luz kami sa mga sinusuot ni Andres Bonifacio. Tapang, tapos yung mga suot niya, yung Pilipino talaga. Sa mga libro't litrato, ang itsura ni Bonifacio, mahirap, nakaputing pantaas, nakasuot ng pulang pantalon at hindi mawawala ang pulang bandana. Pero ayon sa history professor na si Miguel Jimenez, maraming tala ang nagsasabing hindi ganito manamit si Bonifacio. Meron isang rebulto nun ng ganoon yung kasuotan. At ang nakalagay doon, Katipunero, na-deface na siya, naglagay na doon parang Bonifacio. People are attributing na, ito yung damit ni Bonifacio. Nag-create ngayon ito ng parang notion. Usual talaga is quote talaga. Katulad ng mga ibang mga bayani. Hindi raw bolo ang paboritong sandata ni Bonifacio, kundi revolver. Revolver talaga yung gamit niya. At hindi lang basta-basta bolo. Kung nais natin silang matulungan, ay kailangan natin silang... For instance, doon sa Tejeros Convention, nagkainitan na ang nakalagay sa kasaysayan. Hindi naman nagkalabasan ng bolo, pero tutukan ng baril. So, revolver talaga yung ginamit doon. Gumamit naman siya ng bolo, di naman natin makakailay. Bukod sa masigasig na Katipunero, si Bonifacio ay umaarte rin at naging parte ng teatro. Alam mo ba kung sinong Filipino mythological character ang minsan ang ginampanan ni Andres? Anong klaseng karakter? Kung may kwento yun, hindi ko lang maalala eh. Si Emilio Aguinaldo. Si hindi ko na kuha niya na. Pinaka-nakakakilala sa kanya is yung pag-aak niya as Bernardo Carpio. So, siya daw yung nagpipigil sa pagbangga ng dalawang malaking tipak ng bato sa Montalban. Doon siya talaga nakilala sa papel na yun. Sa Maragondon, Cavite, pwede naman bisitahin ng libre ang tahanang ito na ginawang museo. Sa unang palapag, mababasa ang maikling talambuhay ni Bonifacio at pagsisimula ng revolusyon. Pag-akyat naman sa ikalawang palapag, pinuno ito ng iba't ibang imahe ni Bonifacio at ng himagsikan. Gamit ang lights and sound display, isinasadula sa museo ang paglilitis kay Andres at kanyang kapatid na si Procopio. Dapat alam mo na habang ginaganap daw ang paglilitis, nagpapagaling pa si Bonifacio sa natamo niyang tama ng baril at saksak sa balikat at leeg, matapos siyang dakipin ng grupo ni Emilio Aguinaldo. Tatandaan natin, itong mga bayani na ito, normal din silang tao dati, nakatulad natin. So, kung kaya nilang magawa yun, kaya din natin.